who love and serve God should be allowed to follow their own convictions. No extremes in health reform are to be advocated. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. Good afternoon. And good afternoon din po sa atin pong mga manonood. Isa pong mainit na pagbati sa bawat isa po sa atin dahil ito po ang huling Sabado ng atin pong taon ngayon. Kaya sa atin pong mga manonood, tayo po ay magsimula sa isa pong panalangin. Mapagmahal po naming Ama, maraming salamat po Ama sa buong taon na kami po'y ginabayan nyo. Salamat po Ama sa pagpapala ng kalusugan, sa pagpapala ng amin pong mga kinakain, sa lahat po ng supply na ibinibigay niyo po sa bawat isa po sa amin Ama. At sa oras pong ito, dalangin po namin na ang inyo pong katuwiran, ang inyo pong utos, ang mamutawi at matanim sa aming pong puso't isipan. Ama, sa oras pong ito kami po'y humihingi ng pagpapatawad sa amin pong mga nagawang pong mga kasalanan, kahinaan, at sa lahat po ng iyon, Ama, dalangin po namin na kayo po ang pumuspos po sa amin ng banal na Espiritu upang ang lahat po ay mapanagumpayan namin, especially, Panginoon, sa larangan ng amin pong mga kinakain. Salamat po marami, Ama, sa lahat po ng tumatangkilik sa Kaalamang Pangkalusugan. Salamat po, Ama, sa pagmamahal ninyo na kahit kami po ay may katigasan ng ulo, nandyan pa rin po kayo, Ama, upang ang bawat isa po sa amin, Panginoon, ay yakapin at akayin ninyo. Ito po ang aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Mga kaibigan, isang magandang araw po sa bawat isa po sa inyo na nakikinig, nanonood ng Kaalamang Pangkalusugan. Alam mo, Doc, no, isang bagay lang talaga ang pinapasalamat natin sa Panginoon at yun ay hanggang ngayon, nandito pa rin ang programa ng Kaalamang Pangkalusugan. Siguro, magtataka ka na nung nakaraang episode natin, napakabilis ng time. Ang isang linggo parang hindi mo na halos mamalayan. At ngayon nga, patapos na yung taon. Magto-2025 na. So, isang bagay na nagpapaalala sa atin na talagang nagtutumulin ang ikot ng kapaligiran. Na nagpapaalala na talagang God is coming very soon. Amen. Alam mo, Dok, ang sarap isipin sa atin pong mga manonood at tagapakinig, especially sa Adventist World Radio, na ang Panginoon po na hinihintay po natin ay malapit na po talagang dumating. At kailangan tayo po ay maghanda, tayo po ay magbago, at tayo po ay manghingi ng tawad sa lahat po ng ating mga kahinaan. Kaya ito po, simulan natin. Ulit-ulit ko nga yung maganda na yun eh. Ito yung kuminsan na preparation, kuminsan mali yung pagka-unawa o pagka-intindi ng karamihan na para bang naging ordinaryo yung word na maghanda eh. O kaya naman Jesus is coming soon. Kasi yung unang Thessalonian 5:23, ang ganda ng paliwanag talaga na ang isang napaka-importanting paghanda ay maibalik yung tinatawag na kalagayan ng tao sa kasakdalan. Kaya nga yung physical, mental, and spiritual ay kailangang ibigay na walang kapintasan bago dumating ang Panginoon sa sanlibutan, sa second coming. Kaya lagi kong binabanggit itong sa page 17 ng Council on Health, His mission is to give it back, complete restoration, not only in health, but perfections of Christian character. At binanggit sa Education 15 and 16, ang sabi nga doon to restore in man the image of his maker, to bring him back to the perfections in which he was created, to promote the development of body, mind, and soul. So kitang-kita natin na talagang ito yung talagang mithiin ng Panginoon eh. Kaya nakikiusap nga siya na talagang mga anak, ihandog ninyo ang inyong mga katawan, malusog, walang karamdaman, walang kapintasan, sakdal sa harapan ng Panginoon. Amen. Ito yung paghahanda na ginagawa ngayon ng wise virgin. Ang ganda na merong ganong pangako ang ating Panginoon na pinahihintulutan niya tayo, Dok, no, sa ating pong mga tagapakinig at nanonood po ng Kaalamang Pangkalusugan na hinihintay tayo ng Panginoon, hinahayaan niya na magkaroon tayo ng pagkakataon, magbago at baguhin, lalo na ang ating pong kinakain. So kapag nararamdaman ko yung tunog at pakiramdam ng masarap na hangin, ramdam na ramdam mo kung gaano kamahal ng Panginoon ang sangkatauhan. Amen. Na kahit mahirap ka, kahit mayaman ka, kahit anong pinag-aralan mo, pare-parehas lang tayo ng benepisyo dito sa tinatawag na hangin na pinapagkakaloob ng tao
sa sanlibutan ito. Amen. Alam mo, Dok, nabanggit mo yung masarap na hangin sa atin pong mga manonood. Live na live po tayo dito po sa Antipolo City. Kaya kayo po na nandyan, nakikinig, nanonood po ng Kaalamang Pangkalusugan, ay anyayahan nyo na po ang inyo pong mga kakilala, mga kamag-anak, at i-share nyo na po ngayong oras na ito ang Kaalamang Pangkalusugan. Dahil ito po, sisimulan na po natin ang ating pong pagbati sa ating pong mga kaibigan, mga kamag-anak at mga tumatangkilik po sa Kaalamang Pangkalusugan. Ito po, hello po sa ating pong mga tagapakinig sa 89.1 FM at gayon din po sa Adventist World Radio 360 at gayon din po sa ating pong mga nakikinig at nanonood din po sa Facebook page and YouTube channel. At syempre, hindi natin kakalimutan ang ating pong telebisyon dahil ang ating pong mga kaibigan na nanonood from Luzon, Visayas, Mindanao, dyan po sa GSA Channel 37 at sa local channel natin dyan po sa Channel 45. Maraming salamat po. At ito na po, tuloy-tuloy pa rin ang ating pong pagbati dahil talaga nga namang yung ating mga kaibigan na nais magkomento o nais magbigay po ng suggested topics nila at prayer request dito po sa ating programa ay pwede nyo po itong i-send sa atin pong numero na mag-flash po sa inyong screen at gayon din po sa 0917-572-4601, 0917-572-4601. At gayon din naman po sa lahat po ng mga hindi pa nakakapanood or first time niyo po na nakapanood, this program is for you and this program is for all of us dahil dito po wala po tayong itinatangi, di ba, Dok? Kahit anong kulay natin, whatever color we have, whatever denomination we have, lahat po tayo tinawag ng Panginoon upang maging malusog. All of us should be healthy for our Jesus Christ. Now, Dok, alam mo, meron tayong natanggap na isang mensahe mula sa ating na tumatangkilik at siya po ay, hindi ko sure kung siya ay taga Novaliches, pero nabanggit niya dito sa kanya pong mensahe na nakita niya daw ako sa Novaliches. Ayan, okay. Ito sabi niya, Happy Sabbath po, Ma'am Gladens. Lagi po kaming nanonood at nakikinig sa inyo ni Doc Tam sa Kaalamang Pangkalusugan. Kaya pag nakikita ko yung lagay ng anak ko, nagkakaroon po ako ng pag-asa. Ay, grabe, Dok. Lumalakas po yung loob ko na kapag sinunod po natin ang 8 utos ng pangkalusugan, paggagalingin po siya ng ating dakilang Diyos na manggagamot. Sobrang baba po ng red blood cells po ng aking anak na si Faith. 9 years old po siya at ginagamit po kayo ng Panginoon para sa mga nawawala ng pag-asa at kulang po sa kaalaman sa pangkalusugan. Kagaya po namin. God bless po, Ma'am Gladens. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, hindi kasi natin alam kung kailan talaga tayo bibisitahin o mangungusap sa atin ng banal na espiritu, di ba, Dok? Yeah. Hindi natin alam kung anong mga programa pa sa loob ng iglesia, kung anong mga activities or mga events pa ng ating iglesia or maybe yung ibang nating kaibigan, mga testimonies ng ibang mga tao para lang mangusap sa atin ng Panginoon kung paano tayo magbabago at paano tayo susunod sa Kanya. And I hope and pray that you will continue po na makinig po sa Kaalamang Pangkalusugan because this is not only a health program for us Adventists, but also this is a health program for all of us because this is the light that was given to us. So might as well embrace it and share it because all of us are medical missionaries. Amen. Saka yung nangyayari ngayon sa ating kapanahonan o sa ating modernong kapaligiran, it is really an alarming, especially in the lives of Seventh-day Adventist people who are blessed by God by learning so many things about the Bible and the spirit of prophecy. Kabilang paalala, kaya lagi namin binabalik-balikan, ang sabi nga po dito sa 388 ng Council on Diet, the liability to take disease is increased tenfold by meat eating. Ang point natin, napakaraming sakit ngayon. At ang mabigat dito, yung 10 beses yung lakas ng sakit sa kapamaraanan na pagkain ng animal material. Dahil ang purpose naman talaga natin dito sa ating programa ng pangkalusugan, ay alamin natin kung ano talaga yung number 1, kung ano yung dahilan kung bakit pila-pila ang tao sa tinatawag na pagamutan. Kaya nga pag napupunta ako sa mga lugar na pag nagdadrive ako, nakikita ko yung nag-iiyaw sila ng barbecue. Nalulungkot ako kasi alam ko na makakasakit yung mga taong kumakain nito, lalo na yung inihaw. Ang sabi pa rito, worldly physicians cannot account
to the rapid increase of disease among the human family, but we know that much of the suffering is caused by eating of dead animals, dead flesh. So, tinawag dito na worldly physician. Kaya ginamit yung worldly, kasi gumawa nga nung hindi nila alam, yung tinatawag na ang pagkain ng animal material ay isa sa pinaka... Hindi maganda. Ang tawag dito, yung pinaka salarin sa Tagalog. Sila yung pinagmulan. At ang sabi pa, the animals are disease, and by partaking of their flesh, we plant the seeds of disease in our own tissue and blood. So the only way for us to prevent disease, kailangan talaga nating mag-vegetarian. Hindi yan para sa, dahil gusto lang namin na mag-vegetarian ang atin pong mga manonood o tagapakinig. Pero ito po ay isang panawagan sa atin ng ating Panginoon. Let us remember, this is not the original plan ng diet ng ating Panginoon para sa sangkatauhan. Kasi, di ba Doc, Genesis 1:29, the original diet, mga kaibigan, nuts, yung grains natin, yung ating pong mga fruits, yan po talaga yung original na diet ng ating, tayo mga tao na naghihintay sa pangalawang pagdating ng ating Tingnan mo nun Panginoon. during the time nung before the flood, di ba, natutong kumain nga ng flesh food ang sangkatauhan, umiksi yung buhay. At sumama ang tao, kaya nagkaroon ng tinatawag na paglipol ng Panginoon sa sanlibutan sa pagitan ng baha. So dito natin makikita na nung panahon na yun, wala pa namang hormone na ginagamit ng mga manok noon. At wala pang pollution sa karagatan. Pero bakit maiksi pa rin ang buhay? So ibig sabihin dito, wag nating sabihin makakakita tayo ng malusog at malinis na animals. Dahil sa history, bumaba from 900 ay naging 115 na lang. And during the time ni David, just imagine 70 lang ang lifespan ni David. Totoo, di ba Doc? Si Solomon niya, 69. Grabe. Matanda pa ako kay Solomon. Aba, ayoko pa. O akong tatanungin mo. Ang sarap mabuhay. Totoo. Kaya nung malaman ko yung sekreto ng pampahaba ng buhay, kumain ka lang pala ng natural, sapat na para ma-enjoy mo yung buhay sa sanlibutan. Yes, totoo Dok, no? Na naglilingkod tayo sa Kanya. And alam niyo po, syempre, hindi natin kakalimutan na this is the temple of the Holy Spirit, ang ating pong katawan. And whatever we do, whatever we drink, yung nakasulat po sa 1 Corinthians 10:31, lahat ng yun, kailangan natin mag-glorify ang Panginoon. Sa ating pag-inom, whatever we drink, whatever we eat, whatever we do, mga kaibigan, yun po ay dapat nakakapagbigay po ng glorification sa ating Panginoon. So now, alam mo Dok, nakakatuwang isipin kasi minsan kasi ang sasabihin natin ay hindi, ano lang naman ako, yung parang curious lang naman ako sa mga bagay-bagay sa atin pong mga manonood. And there are things na pag minsan hindi natin napapansin, na neglect na pala natin that this body, that body of yours, yung ating nakikitang katawan natin, na templo ng ating Panginoon, ay napopollute natin, nade-defile natin mga kaibigan, and nade-destroy natin, which is, yun nga Dok, yung ating pagkakasakit, yung ating pagkakaroon ng karamdaman. Saka hindi naman ako nagsasawa o kaya naman siyempre nandidinig nila na puro ba na lang, lagi na lang na pagkain ng pinag-uusapan. Ito yung ngayon numero uno na problema ng sanlibutan. Ano ba sa Under the Snares of Satan sa page, Under the Snares of Satan sa Great Controversy? Alam ba yung isa sa pinakamalakas, the most strongest temptations that Satan will use to deceive the very elect? Alam mo kung ano? Ano Dok? Pagkain. Grabe Dok, diba? Kaya huwag natin bibiruin ng pagkain. Yes. Diyan nga, lumaglag ang ating mga magulang. Totoo. Ang una nating mga magulang, mga kaibigan, yan po yung unang Kung nagkasala. naniniwala ka na nanggaling ka kay Eva at Adan. Yes naman. Pero kapag hindi, Ay, tinanggap mo na lang. problema nila yan. Totoo Dok, diba? Sila lang yun. Ang sabi nga nila, yung mga evolution, sa Yes. unggoy daw. Kayo, nanggaling sa unggoy. Pero ako kay Adam and Eve. Ako din, hindi ako papayag nun sa atin pong mga manonood. Kasi marang sasabi kasi, no, ano naman ika, nung araw nika, nag-evolve. Nag-evolve. Ang point dito, ibig sabihin, from unggoy kayo, nag-evolve lang kayo. Kaya pala, itsura nyo nga, mukhang unggoy Pero ako, hindi ako papayag. Oo, ako din Dok, diba? Ako, alam ko, nanggaling tayo kay Adam and Eve, sa Bible. Amen. Thank you so much, Dok. Kaya yung mga taga-Russia, mga hindi naniniwala sa Ayan. sa Panginoon
Okay, ito na po. Sa atin pong mga manonood din, nais din po namin na bigyan po ng pagkakataon ang ating pong mga kaibigan po na nag-message po sa atin ngayon, lalo na sa kanila pong mga katanungan. Kasi minsan, may actually marami tayo, Dok, na mga nag-message sa atin ng mga ilang katanungan mula sa atin pong mga online viewers and listeners po dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. Kaya simulan natin, Dok, kasi itong mga questions talaga nila ay isa sa mga talagang nagbibigay ng buhay sa atin pong programa dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. Kaya simulan natin. Ito, Dok, ang sinabi ni Sister Rosalinda Marasigan, ang sabi niya, Dok, ang pamangkin ko po ay may scoliosis. Malaki na po, abot na po hanggang bewang, Dok. Di po ba delikado pag nanganak? Salamat po, Dok. And Doc Tam and Sister Gladens. God bless po. Alam mo, Dok, kasi itong scoliosis na to, maraming, kasi nung last time naman, ang pinag-usapan natin is sciatica. Dun sa mga ilang previous episodes natin. And now, merong question dito babalik tayo sa regarding Eatlos and Felt scoliosis. yun kasi yung exercise kasi, yan ang problema nung may scoliosis Ulang sa, kailangan din lang physical therapist para kahit pa paano, Ma-adjust lumakas yung naman bagong. Kasi alam tayo magagawa, manganganak yan. Hindi naman talaga pwedeng maiwasan yan. Kaya kailangan natin talaga siyempre kailangan din ng obserbasyon ng mga medical people natin. Yes. Para i-check yung kanyang blood pressure o yung puso niya. Siyempre, Plus yung pinaka-bone niya. Oo, kasi hindi na ordinaryo yan Pero hindi na natin po pwedeng basta na lamang na baliwalain yan. Totoo, Dok. At saka yung self-medication, mga kaibigan, yun po ang isa sa pinaka hindi namin nire-recommend sa inyo kasi kailangan na pong magpa-consult sa atin pong mga doktor, sa atin Kasi pong mga... paano kung talagang kailangan operahan? Wala tayong magagawa. Totoo, Dok. No? Especially abot na hanggang bewang yung scoliosis niya. Kasi may friend ako niyan, Dok, actually nasa moderate scoliosis, gumagamit siya ng braces. And also my aunt na talagang gumagamit din po ng braces para at Pero least yung ating hindi ko yan bone. po pwedeng sabihin na huwag undergo ng surgery. Kasi may mga certain things na pag severe na yung scoliosis, kailangan talaga din ng tinatawag na immediate assistance from the medical people, professional. Totoo yan, Dok. Kaya ito meron po kasi tayong tatlong... Ang scoliosis kasi mga walang exercise, hindi nabibilad sa araw Ayan. Totoo din, Dok. Kailangan nila ng vitamin D. Pasensya yan, mga tamad. Kailangan yung ma-absorb. Yes, ayan. Yung katigasan ng ulo natin. Manyana habit. Manyana ako mag-exercise. Ayan, manyana ako mag-straight body. Pero para sa akin, mas gusto ko na yung sumunod kaysa dun sa magtiis ng sakit. Totoo din, Dok, di ba? Mas masarap at mas masaya po na maglingkod, gumawa ng ministry kung tayo po, mga kaibigan, ay sumusunod. Pero napakalaking tulong ang fasting. Kailangan kasi pag-aangin yung kanyang katawan at yung bigat na dala-dala ng mga kasukasuan niya, mga buto niya, mabawasan. Yes. And then, doon ngayon papasok yung nutritional part. Totoo. Na kailangan ibigay mo lahat yung required ng body. Doon na papasok yung pinag-aralan natin ng minerals, mga essential and amino acid. Amen. Para mag-build ng bagong buto. Totoo din, Dok, di ba? Nagpapalit ang buto. Yes. Wala lahat yan, nagpapalit. Pati ang atin po mga red blood cells, katulad po dun sa... Pati nga brain natin, nagpapalit Yes, ayan. Kaya ito po, sa atin pong mga manonood, itong si Sister Rosalinda nawa po ay makatulong po kami sa inyo, especially dito sa scoliosis na to. Kailangan na po talagang magpa-check up ng inyo pong ng inyo pong pamangkin. Ayan, para at least hindi po siya ang tawag dito, yung mas lalong lumala yung kanya pong kondisyon. Kasi, Dok, ang hirap nung nasa bewang na talaga, abot hanggang bewang na ang ating Ay naku, hindi ganun kadali ang makaranas niyan. Totoo, lalo na pagbuto kasi that is the structure, yun yung framework ng atin pong katawan, ang nagbibigay ng shape sa atin pong katawan. At yung pag-iingat din sa ating mga vital organs, di ba, Dok? Kasi pag minsan tayo, ang pinakamahirap, mga kaibigan, pag na-compress na yung ating lungs, mahirapan na tayo huminga. Yung puso natin na nagpa-pump, dapat regular po yung beat niyan. And also, kailangan yung liver natin, baka mamaya magkaroon pa ng mga fractures and other complications po kapag meron po tayong scoliosis, lalo na pag severe na po, mga kaibigan. Kaya, ayan, ito, Dok. Ano ba, Dok, yung pwede nating ibigay sa kanila, sa ating pong mga manonood, especially kay Sister Rosalinda, na mga pwede nilang gawin? Actually, itong ating itong luya natin, itong ginger natin nakatulong. Ayan. And they call that natural pain formula or natural pain. Anti-inflammatory. Anti-inflammatory at the same time. And then kailangan din natin talaga na yung pahiran din natin ng castor oil, yung mga lugar na mga may pain. Kasi anti-inflammation din yan. At the same time, may nagkakaroon ng magandang
turnover yan o development para mawala yung pain. Totoo, Doc, di ba? And also sa ating pong mga manonood, nabanggit din kanina ni Doc yung ating pong exercise. Kaya kailangan po natin lagi mag-exercise. Kung sobrang busy natin, kahit thrice a week, mga kaibigan, 30 minutes. Kasi alam mo, si Doc, naiingit ako kay Doc, talagang very, very much dedicated talaga siya. Kasi kailangan nga namang makita sa amin kung ano talaga yung 8 laws of health sa ating pong mga Part na manonood. ng katawan ko, part ng buhay ko, kung paano kumakain ng almusal, talaga mag-exercise ako everyday. Yes. Kailangan mo talaga ibalik yung sirkulasyon ng buong katawan mo. Totoo, Doc, di ba? Kaya yung exercise, malaking tulong talaga ito. Thank you so much, Doc. Kaso hindi naman lahat talaga dedikado Maraming mga tao busy Yes. Saka masarap naman talaga mag-browse lang ng cellphone. Totoo kasi nakahiga ka lang. Tumba-tumba ka, maya-maya Couch kakain potato lang tayo mga kaibigan. Oo, maraming ganun talaga. Talaga namang masarap talaga yun Masarap maging tamad pero mahirap. Kailangan mo rin ng konting, yung comfort zone mo naman, medyo bawas-bawasan mo naman yun. Totoo. Pag sa ikabubuti ng katawan mo, gawin mo. Pag nasa langit na, wala na tayong problema. Yes, at saka gagawa din tayo dun mga kaibigan. Remember, dito po sa lupa, this is our preparation sa atin pong mga manonood. Kaya lagi po nating tatandaan ang principles of health reformation or health reform. Alam mo, Doc, nabanggit natin ang ating pong mga pain reliever or yung anti-inflammatory natin. Yung exercise natin, nabanggit din natin. And also, Doc, syempre gusto nating ibahagi sa kanila yung ating hinihigan. Kasi kapag may scoliosis ka, Doc, hindi pwede yung lumulubog ka dun sa kama mo. Kailangan siya ay flat. O kailangan medyo kailangan din matigas. mag-inquire din sila sa mga chiropractor, sa mga nakakaalam ng alignment kung paano ng structure ng bone natin. masigurado na hindi natin maabuso. Lalo na sa atin pong mga orthopedic. Aggravate. Yes, ayan, para hindi siya lumala. And also yung healthy diet na sinasabi ni Doc, which is the number 1 na atin pong, sa ating pong 8 laws of health na nutrition. Kailangan natin malaman yan. Kapag kunyari yung yung langis kasi, Doc, di ba, na natural oil natin, yung healthy oil natin, which is yung avocado natin, olive oil, yung ating virgin coconut oil natin, yung buko natin, yan, yung sabaw ng buko natin, lahat po ng yon mga kaibigan, kailangan po natin mag-take para at least yung buto natin ay unti-unti din makatulong dun sa atin pong, kasi pag minsan, Doc, di ba, lalo na yung may mga rayuma, yung ating tuhod sumasakit sa discussion to kasi kung minsan marami nagtatalo tungkol dito sa ano ba yung magandang supplement sa buto. Kaya ang ginagawa nila, nagpo-promote sila ng calcium. Marami yung calcium supplement na naging cause pa ng problema sa kidney. At the same time, maraming problema lalo yung binibigay. Pero talagang kailangan natin dito papasok ngayon yung essential minerals. Yes, kaya abangan di ba nyo diniscuss natin nung mga nakaraan? yung amino acids natin, yan. Kasama yan. Kaya maganda na rin yung open-minded tayo kasi kung pagka minsan, bili ka ng bili, akala mo makatulong sa buto. Totoo. Sabihin, bone formula. Totoo yan, Doc. Naalala niyo po Pero ba mga alam mo kaibigan? maganda sa buto, yung kelp. Oh, yes. Alfalfa. Ay, grabe, Doc, Compre. diba? Alam mo, Doc. Dandelion. Yeah, anak ko, ayan, inisa-isa na po ni Ay, Doc, ang ganda mga niya sa buto. kaibigan. Ang tawag namin yan, bone formula. Ayun. Di ba, hala na kayo kung saan kukuha? Yes, Yun yung point ko. yung- Ang importante rito, may napulot kayo. Totoo din. Siyempre, 40 taon na ako rito. Oo nga. Nandito na yan Yes, naka-inculcate na, nakatanim na yan. Parang kumbaga sa binhi, itinanim na Ang ng buo. tawag namin dyan, DAC. Adak o D-A-C-K. O yun. Ano yung D? Dandelion. Ano yung A? Alfalfa. Ano yung C? Kelp. K. K pala. O yan. kelp. O, yun. K for kelp. At ano pa yung isa pang K? Ay, C. Compre. Ayun. Okay, compre pala. D-A-C-K. Mauuna yung C. Ayun pala, duck siya. Okay, Yeah. ayan. Sa atin pong Madali mga tandaan, di ba? Oo nga. Di ba kasi sa amin din, sa nursing din, marami ding mga abbreviations dyan na kailangan din po na, or acronym na atin pong pwedeng Kaya matandaan. may mga herbs ngayon na pinagsasama-sama yung 4 na yun na formula. So yun Bakit naman ni-reveal ni Doc yung formula? Bakit? Itatago mo pa ba yan? Patapos na ang mundo? Totoo din, kailangan ibahagi natin lalo na sa pamangkin po ni Kasi Sister Rosalinda. sinagot ko. Alam mo naman, wala naman tayong notes dito. Totoo, Doc. Pinag-usapan dito yung scoliosis. Yes. Yun yung ginagamit namin. Tama, di ba, Doc? At mga natural medicine sa Amerika. Yes, ayan, sa ating po mga Pero kailangan manonood. mag-vegetarian. Totoo At huwag din. kumain ng mga processed food at may asukal. Totoo din, di ba? Kasi yung carne Kahit po natin, nga, hindi ko ma-recommenda pag mayroon ng scoliosis o sakit sa buto. Totoo yan, Doc, di ba? Kasi acid na yan At sa ating bawal po ang mga kanin pa manonood. naman dyan. Ano, Doc? Kanin, na puti. Ay, grabe. Oy, oo Ay, nga. lalong sasakit ang buto.
Totoo kasi walang fiber. Mga Pilipino mahilig sa kanin eh. Kung kumain pa naman isang plato. Uy, grabe Maya-maya, Dok. sakit na buto mo. Totoo din, di ba? Lalo na kapag may piyesta at may handaan. At dahil dyan, sa atin pong mga manonood, hello po sa inyo na nagko-comment po ngayon at sa atin pong mga kaibigan na nagpapabati. Maraming salamat po sa inyo. Kasi syempre, holiday season at tama naman talaga yung sinasabi talaga ni Doc. Sabayan pa na kung ano-ano mga leche plan. Uy, totoo yan. Pagkapasko. Oo nga. Meron pa tinatawag na kutsinta. Uy, totoo din, yung mga kakanin natin. Meron pang sablangko. Ay, parang maha blanco. Maha blanco. Maha blanca. Tapos meron pang tinatawag na kalamay. Uy, totoo yan, Dok. At meron pang biko. Yes. Ay naku, loaded siya, suka lahat yan. Kaya nga, lahat ng yun may acid, mga kaibigan, kasi asukal masama nga sa buto po. yan. Yes, ayan, sa atin po mga manonood. Kaya karamihan ng kababayan, mahina ang buto eh, kasi may hilig dyan eh. Totoo din, di ba, Dok? Ayan, sa atin po mga hanggat manonood. maaari, kuminsan lang pag Pasko talaga ng problema din yan eh. Totoo din, Kasi kahit tradisyon Dok. ng mga taga-Bulakenyo. Pag Pasko, pag walang suman, at walang masaya. kutsinta, walang Maha blanco. mahablangko, mahablangka pa ba? Maha blanca. Mahablangka, at walang kalamay, at Hindi walang biko, at putong puti, at Ang sarap. kutsinta, hindi totoong Pasko. Totoo din, Dok, 'di ba? Dapat kumpleto yung handa nyo. Pag minsan nga yung iba dapat may ano pa yun, may mga yung iba may mga naglelechon, nag-iihaw pa ng kung ano-ano sa atin po mga manonood. Kaya tayo po dapat ay maghinay-hinay lalo po ngayon po na holiday season sa atin po mga manonood. Kung ano po yung kinakain nyo ngayon, for sure kasi 'di ba, Dok, naghandaan. Ngayon naman Sabado, syempre nakikinig kayo ng kaalamang pangkalusugan. Bigay na bigay kayo ngayon, tapos yung sinusubo nyo ngayon ay minantikaan, Dok. Yung sinusubo nyo ngayon ay matamis naman. Yung Tanungin mo ako, ano, kung gumagaling ng scoliosis. Ay, yan talaga. O sige, ito na, Sister Rosalinda, para sa pamangkin mo. Dok, ang tanong, gumagaling ba ang Gumagaling. scoliosis? Ayun. Kaya lang 1 year yan. Kailangan. Natutukan. Ayun, kailangan Change talaga. lifestyle. Slowly stretching and exercise. Nagpapalit ang organ Totoo. ng isang taon. Yes, may repair po kasi mga At kailangan kaibigan. magbilad sa araw. Yan, para ma-activate yung ating vitamin D3. At kailangan ngumiti. At mawala ang problema sa buhay. Totoo din, di ba? Kailangan hindi tayo malungkutin mga kaibigan. Kailangan tayo mag-attract ng positivity lalo na papasok ang bagong taon. Laging papahiran ng castor oil yung likod. Ng may scoliosis. Yes, at kailangan talaga ng exercise, Dok, yung stretching natin, napaka-importante. Pero again, kailangan po natin muna magpa-consult sa atin pong orthopedic or yung sa atin pong At mga merong doktor. certain na bed yan na design para sa may scoliosis. Yes, tama, Dok. Ayan, para at least hindi tayo lulubog sa atin. At least may good news. Para hindi mag-aggravate or lumala yung atin pong condition sa scoliosis. Ito naman, Dok, ano ba tong kasi, Dok, Yung nabanggit supplement. mo. Yes, of Pag course. supplement, siyempre D3, alam naman natin yan, pagbibilad sa araw, saka magnesium. Pero hindi ko may offer yung sa Calcium. isda. Ay, totoo din, yung fish oil natin. No? And also sa ating pong mga manonood, kasi the past few episodes po ng Kaalamang Pangkalusugan ay na-discuss po natin mga kaibigan itong tinatawag na calcium. At yung calcium mga kaibigan, even in the United States or even in the other countries na talagang mga medical practitioners, yung, especially yung mga nurses na nasa mga nursing home or mga hospitals na nagbibigay po ng kanila pong calcium na ganito po kalaki mga kaibigan. Ganyang kalalaki, parang hinlalaki ko mga kaibigan, ganyan po kalaki yung capsule, yung tablet na iniinom po ng ating po mga pasyente na nandoon po na merong scoliosis, na merong osteoporosis. Pero ano po nangyayari? After 3 months, after 4 months, after a year or years, ano nangyayari? Nagde-decalcify pa din daw, Dok, ang kanila pong bones. Why? Ibig sabihin, hindi talaga na-absorb yung pinaka-calcium na Kasi kailangan. pag may edad ka na kasi, lumiliit talaga yung buto eh. Kailangan talaga continuous yung activities. Yes. Yung exercise at tamang pagkain. Totoo din. At di ba pinag-usapan natin yung mga bilang ng iba-ibang nutrients. Katulad ng essential fats, kasama yan eh. Kailangan natin ng olive oil, mga avocado, coconut oil, makakatulong talaga yan. Na para tayo lalong gumanda yung ating kalusugan. Kaya pag pinag-usapan natin yung mga suplemento na ating pinag-aaralan, ito po yung pagkain. Na dapat nating maintindihan, hindi ito yung pagkain ng may buhay. Yes. Bawal na bawal sa may sakit sa buto ang flesh food. Alam mo kung bakit? Bakit, Dok? Kasi ang lahat na nagkakaroon ng osteoporosis o sakit sa buto, ay meron silang tinatawag na acid environment. Acidic. Oy, totoo, Pag Dok. acidic ang environment, dama yung buto mo. Siyempre acid yan eh. Yes.
So para ma-alkaline ang katawan natin, huwag tayo kumain ng mga nakaka-acid, katulad ng mga flesh food. At katulad ng matatamis, Ayan. maaalat, yung mamantika. Ang tanong, mahirap ba, madali? Madali lang, Dok. Madali sa ibig na bumalik ang kalusugan. Totoo. Madali sa mga gusto talagang sumunod at magbago at hindi magkaroon ng karamdaman, mga kaibigan, di ba, Dok? Yeah. Kaya ito na sa atin pong mga manonood, I hope and we pray sa atin pong kaibigan na si Sister Rosalinda na nakatulong po kami Na-bless si sa inyo. Rosalinda. Ang haba ng topic natin. Yes. Ang dama ng inubos doon sa tanong niya. Oo nga, scoliosis pa lang yan, mga kaibigan. Ito naman, bigyan naman natin ng pansin. Baka meron din po kayo nito, mga kaibigan. Ihanda nyo na po ang inyong ballpen at ang inyong pong mga papel or notebook. Dahil ito po, pag-uusapan naman natin ang isang katanungan mula kay Sister Caitlin Lopez Aracia. Ayan. Magandang hapon po. Itatanong ko lamang po, Dok, kung paano po ang gagawin para mawala po yung goiter dahil po sa hyperthyroidism at breast mass. Pinapatanggal na po kasi ng doktor ang buong thyroid ko. Ang ginawa ko muna po ay hindi na po ako kumakain ng karne at walang betchin. Kaso di ko po alam kung anong best na kainin para mawala. Maraming salamat po. Ito na, Dok. Itong hyperthyroidism sa atin pong mga manonood, ito po ang pinaka, of course, from the name itself, galing po ito sa atin pong, yung affected area natin is yung atin pong thyroid gland. So, ang nangyayari dito, nagpo-produce ng, pag sinabing hyper, ibig sabihin masyadong mataas, masyadong active. So, ang mangyayari, hyper yes, nga eh. oo nga, hyper. Di ba yung bata pag sobra yung sugar? Hyper na hyper. Hyper na hyper? Yes, hyper na hyper. Para So, bumaba yung hypertension niya, yung hyper niya, sa pagiging active niya, babaan mo yung sugar. Totoo din. O pakainin ng junk foods. foods. Ngayon, ang tanong, hyperthyroidism, hyper yung thyroid niya. Totoo, ibig sabihin, Anong dapat gawin doon? Yun nga, dapat nating pababain yung pag-produce ng ating pong thyroid gland, ng ating pong thyroid hormone. Kaya ito, Dok, ang tanong ko ngayon, kasi ito, common kasi ito sa ating pong mga manonood, sa ating pong mga kababaihan. Kaya si Sister Caitlin ay isang babae at siya po ay nag-message sa atin sa kanya Mahirap pong naman yung karamdaman. tanggal na lang kaagad. Totoo din, di ba, Dok? Kung kaya natin po Naranasan ko yan sa isang taga-Dubai. Matagal ng panahon ito, mga 18 years na yata. Tinanggalan ng kidney. Nung natanggalan ng kidney, kasi in pain eh, na find out nila na hindi pala kidney ang may problema, may gallstone. Oh. Kaya ang sabi ngayon nung doktor, ay naku po, ikapasensya ka na, nagkamali kami. Ang tatanggalin natin naman ay yung gallbladder mo. Tatanggalin agad. Ganun talaga kung minsan eh, puro tanggalan ka agad eh. Grabe, Dok. Hindi pa binibigyan ng konting time. Oo. Tumawag ngayon sa akin. Sabi ko, wag naman ganyan. Kasi hindi naman kidney yung problema. Ang nagka-problema pala yung gallbladder mo. Tatanggalin na naman. Alam ba pag tinanggalan yung gallbladder mo? Ang tatamaan niyan susunod, pancreas mo o kaya liver mo. Lalo na pag hindi ka nag-vegetarian. Umuwi ng Pilipinas. Diniklag namin yung problema niya sa gallbladder. Yung kung tawag ni flushing, gallbladder flushing. Nagulat siya, bakit ala pang 1 linggo? Nawala yung pain niya. Yung pala, yun lang ang problema niya, nadami yung kidney niya. Kaya nagbiro ako. Sa susunod ka ako, bigyan mo ng time. Mag-iingat ka sa manananggal. Ibig sabihin naman sa Tagalog ng manananggal, yung surgeon, yung tagapagtanggal ng organ. Yes, totoo din. Kasi maraming manananggal ng organ eh. Hindi mo naman binibigyan ng konting time yung pasyente. Oo nga, di ba? Kaya pa naman pala doon ng pala hindi ka flashing. pwedeng magdemanda sa Middle East. Oy, grabe, di ba, Do? Pag pumirma ka na. Oo, ang hirap. Kasi parang hindi na sila liable after the surgery. Ano yun, sasabihin niya naman, tatanggalan na naman ng thyroid. Oo. Oy, oo nga, di ba? Ang Alam sakit ba, naman, Sister ikaw, Caitlin. nurse ka naman. Pag tinanggal ang thyroid mo, anong epekto nito? Naku, grabe, Dok. Kailangan na po natin ng supplement talaga kasi wala na magpo-produce ng ating pong thyroid hormone at kailangan po natin yun. Hindi lang yun. Ang problema dyan, Ano, Dok? may mararamdaman ka na hindi na maaalis forever. Marami kong kasong ganyan. Na kung minsan na high blood sila na hindi naman tama na may kinakain nila. Kasi wala ng regulator. And at the same time, yan ang substation ng ating antibodies. Kaya napakahalaga talaga na bago patanggal, ang tanggalin natin yung cause ng pagiging hyper. Totoo din. Kumbaga sa cholesterol, mataas ang cholesterol mo. Ang gagawin sa'yo, operahan yung blood vessel mo. Pwede namang mag-take lang ng lemon at ng ginger at saka ng garlic. Oo, cleansing. Alam mo yung lemon, garlic, ginger? Pag pinagsama-sama mo yan, kinikilate yung blood vessel, tinatanggal yung cholesterol. Nililinis, oo. Nililinis. Di subukan mo yun. At tanggalin mo yung cause ng
pagtaas ng cholesterol mo. Totoo din, Hindi Dok. yung pag-iinitan mo, yung organ mo. Totoo, tinanggal mo na. Aba naman, hindi atin yan. Oo nga. Huwag nating basta na lamang na ibinamimigay yan. Totoo yan, Dok. Eh iba, na-constipate lang. Dumumi, nahihirapan, dumudugo. Tatanggalin ngayon yung Colon. appendicitis, appendix. Oh, bakit naman? Eh siyempre, di ba yung mga sasabihin nila, may appendix. May Kailangan problema. tanggalin yung, ano nga yung tinatanggal na yun? Ayan, yung appendix po kasi pag minsan sa atin, accessory gland po kasi, accessory gland po natin siya. So ang nangyayari dito mga kaibigan, itong appendix natin na accessory, hindi naman po talaga siya culprit. Kaya lang pag minsan sinasabi nila na yun daw po, Dok, yung napapasukan ng buto ng kamatis, yung buto ng kalamansi at kung ano-ano pang buto. Yan yung mga kwento, Kaya kutsero. nga, oo. Ayan, sa atin po mga Eh manonood. sabi ko doon, sige, uminom ka ng cleansing na ito. Eh malayo, meron ka ba akong psyllium husk dyan? Oh, O kung meron ka akong kaskara sagrada dyan, inumin mo. ayan. O uminom. Dinumi. Wala na. Hindi na operahan. Oh, malinis na ulit sa Malinis ating po na. mga manonood. Pero alamin mo naman kung ba't ka na-constipate. Totoo din. Siguro kulang Anong sa kinain? fiber Yes. at kulang sa tubig at puyat. Totoo Alam mo din. yung puyat? Ang Masama yan. lakas, yes, Dok. Malakas Kasi makakonstipate. kasi nga sa atin po mga manonood, nagkukos po ng dehydration ang pagpupuyat natin. Kaya hindi kailangan... naman ako pabor talaga dun sa basta tanggal ng tanggal. Totoo din, Dok, di ba? Ayoko naman din maging manananggal, buti na lang. At ayoko ding matanggalan sa atin pong mga manonood. Ay, huwag naman tayo ma-misinterpret. Ito naman Yes. Tagalog kasi sa amin yung... Oo, yung nagtatanggal. Pinatanggal mo. Eh, anong tawag doon sa nagtatanggal? Hindi ba yung mga blackheads, pinatatanggal? Yes. O, tagatanggal ng blackheads. Oo nga, ganun nga din. Nagpaalis ka na, patanggal ka ng organ. Eh, para madaling i-pronounce, manananggal Oo nga ng din. organ. Oo, ng organ. Pero huwag mo ipatatanggal. Totoo Kung din. hindi naman talaga emergency. Yes. Maliban talagang kailangan, hindi naman bawal ang magtanggal. Kung talagang ikamamatay na. Totoo din, Dok, di ba? Kung life and death situation na po ay ang mangyayari, mga kaibigan, kailangan na po nating umaksyon. Pero kung kaya pa pong maisalba, even nga, alam mo, Dok, even Ito, ang mga dentist. patotoo ni Noel Velasco, isang kilalang dentist. Nagkapasyente siya, nagkaroon siya ng ameloblastoma. At talagang yung panga, nabubulok na at umaakit na sa brain. Ang tangi lang daw paraan doon, tatanggalin yung panga. Aba naman, mabubuhay ka na walang panga. Oy, hindi, Dok. Paano ka nangunguya? Saan nakakapit yung O pinaka-molar mo sabi sa ko, pumunta sa aking tanggapan, eh siyempre, mahirap lang, wala naman talagang kakayanan. Ang ginawa ko, tinanggal ko lahat yung junk food at mga processed food at pagkain ng karne. Yun ang tamang At manananggal, Dok. binigyan ko ng tinatawag na matataas na count ng antioxidant. At pinakain ko ng mga mabeberding dahon. After 3 months, nawala yung ameloblastoma. Ito hanggang ngayon buhay. Amen. At talagang mahaharap ito sa patotoo. Amen. Di ba, Dok? Kaya yung pagbasta na lang na puputulin, tatanggalin, Oo nga. lumang tugtugin na yan. Yes, kailangan po natin maging vigilant. Magtanong tayo, mas maganda yung matanong tayo. Ang sabi nga, mga kaibigan. daanin muna sa santong dasalan. Yes, ipag-pray muna natin, guidance galing sa ating Panginoon. Hinay-hinay bago magpatanggal. Yes, kung tayo nga nagka-canvas tayo ng kung anong bibili natin, mga kaibigan, kung mura ba ito o hindi, eh mas mapapamahal pa po kayo kung pinatanggal nyo na ng buo. Tapos mas marami pa po Okay, yung kayong karamihan ng supplements. kababaihan, kumakain ng karne, ng manok. Eh syempre, may hormone yan. Kakaroon ng hormonal imbalance. Yes, And then later, magkakaroon ng problema sa matres, ovary. totoo. And then, ang papayo, tanggalin yung total, ano tawag doon? Yung total hysterectomy. Ayun. O, diba? Pag tinanggal mo, kawawa yung misis. Totoo Unang-una, din. wala ka ng feeling na gano'n. Kawawa yung asawa niya. Yes. May pasyente rin akong ganyan. Si Eileen Bililla. Ayan, hello po sa inyo. Eh, tatanggalan daw lahat. Sabi ko, paano ba yan? Eh, hindi baka ako malulungkot ka, mawawala na yung excitement mo, saka yung mister mo. Eh, gusto mo baka akong mag-undergo ka ng program, kaya lang ako, ito matagalan. Ayaw pumayag ng pamilya. At magpapatotoo yun dito. Oh, sige. Nag-program. Talagang, Binago yung diet. Nag-cleansing, tinanggal ng karne, tinanggal ng isda. Gumaling. amen. Hanggang ngayon, buhay pa. Amen. Buhay pa. Kaya ang Praise tanong God. dito, ang dapat nating operahin, tanggalin, yung katakawan. Yes, yan talaga ang una nating tanggalin sa atin po mga manonood. Kaya ito na, Dok. Dok, ano ba yung magandang kainin at na dapat nating kainin, especially kung meron tayong hyperthyroidism? Katulad ng cruciferous veggies, katulad mga cauliflower, ganyan. Yes, yung ating repolyo. Yung repolyo natin, yung broccoli. Yung mga maganda yan. Yes, yung radish natin. Alam mo ating yun, po sa mga Amerika, manonood. paborito ko yung Brussels sprouts. ang Ini-steam sarap. namin yan. Pag may Yes. kamatis yan. Naku, ang sarap. Ay naku, napakasarap. Totoo, Dok. Katulad ng kale, yung bok choy sa Amerika. Ay, bok Ay, choy, naku. bok choy, Dok, bok choy. Oo, paborito ko yan. Yes. Yung boy choy na yan.
mustard kale. Basta green leafy vegetable. Sa Pilipinas, meron tayong saluyot. Meron tayong talbos ng kamote. Yes. Meron tayong ampalaya. Meron tayong tinatawag na alokbate. Totoo din. Meron din tayong repolyo. Meron din naman tayong broccoli. Yes. Ano pa naman ang hahanapin natin? Wala na, Dok. Pasok na lahat ang ating pong dapat kainin sa ating pong At mga kailan manonood. mag-take din ng tinatawag na female formula? Yun. Dok, ano ba yun? Katulad kunyari ng mga supplemento. Malaking tulong din yan. Yes. At Saka saka yung babayan. iron natin sa ating pong mga manonood. Okay. Saka yung iodine. Alam mo kung saan makukuha yan? Saan, Dok? Balik na naman tayo, binanggit ko kanina. Yung DAC natin. Yung DAC na naman. DACK natin, Dok. Kailangan Which is- ng kelp, saka ng alfalfa. Tapos ano yung D? Dandelion. Ano naman yung letter C? Okay, ito yung compre. O yan, Aba, diba? luminaw na utak Of course naman, Dok. Nakikinig talaga ako sa'yo. Kaya sa ating alam pong mo, mga manonood. siguro pwede na kitang bigyan ng certification. Anong certification yan, Dok? Naturopathic doctor. Akala ko yung pwede ng ano. Sa ating Doctor pong of Natural Medicine. Aba naman, talaga nga naman. Ito na sa atin pong mga manonood. Kung kayo po ay nakatutok dito po sa Kaalamang Pangkalusugan, mag-komento na po kayo sa numero po na mag-flash po sa inyong screen. At kung kayo naman po ay nakatutok sa Adventist World Radio 360 0917-5724601 0917-5724601 ang numero na pwede nyo pong i-message at kontakin para sa inyo pong mga katanungan. Nalimutan Ito na, mo Dok. yung avocado. Oy, oo nga, Nako, Dok. one of the best one. Totoo yan. Kaya kami, Healthy pagka fats. nawawalan ng avocado, pinadadalan ako ng anak ko sa Amerika. Uy, ang sarap nun, Dok. Kasi hindi ako pwedeng mabuhay ng wala avocado. Yes, kailangan natin ng healthy fats. Kasi bukod sa napakasarap niya, ay napakasustansya. Totoo, pwede yung palaman, mga kaibigan. Pigaan natin ng konting lemon or calamansi, lagyan natin ng kamatis, lagyan natin ng konting yung kurot Tingnan ng lang nila sa internet. ng salt. Yes. I-google nila yung benefit ng avocado. Totoo. Enough na. Totoo, Dok. 'Di ba? Mag-store tayo niyan sa freezer natin. Yeah. 'Di ba, Dok? Ang sarap kumain, mga kaibigan. Kaya ito na, Sister, anong pangalan ni Sister? Na-bless itong ating kapatid nito. Siyempre, Sister Caitlin, naalaman ayan. na niya kung ano yung mga sikreto. Yes. Unang-una, babalik ka sa original diet. Totoo din. Susunod talaga tayo, mga Ito kaibigan. good to be true. Huwag naman tayong masyadong bias. Marami kasi yung iba, pag pinag-uusapan yung vegetarian, nakangiwin eh. Totoo din, Dok, 'di ba? Ayan. Oo, mahirap yan. Pag nagkasakit yung tao, paano na? Sagot Oo mo nga. ba? Ay, hindi, Dok. Buti sana kumura sa hospital. Kahit nga hospital natin. Mahal din. Ay naku, hindi biro ang bayaran niya yun. Totoo yan, Dok. Kaya sa atin pong mga manonood, iwas tayo dapat sa Bawal magkasakit. Yes. Mahirap ang buhay. Totoo. Imbis na ipambili na lang Time natin ng to mahal move na forward gulay, okay lang. and to recognize the protocol from God na kailangan nating ibalik ang ating pamumuhay sa tamang kapamaraanan na kumain tayo ng natural. Ang tawag na namin dito, vegan. Amen. Amen. No Amen. animal material. Yes. No flesh food. Walang dugo. Good walang... news. Alam mo ba sa Amerika ngayon? Ano, Dok? Pag tinanong ka kung anong diet mo at sinabi mong vegan, alam mo yung itsura, Totoo, Dok, diba? vegetarian ka? Yung parang bilib na bilib Hanga sila sa'yo. Nung Yes. araw, hindi. Oo. Pero ngayon, pag nalamang vegan ka, it means clean living Dati ka. weird tayo, Dok. Ngayon, It means tayo clean living you na. are a person na meron ka tinatawag na guts. Oo, at may discipline. Yeah. Kasi mahirap yun, Dok, lalo na kapag Pero yung good mga news tao. na naman. Ano yan, Akala Dok? nila mahirap. Totoo yan. Hindi ako nahirapan. Madali lang pala. Amen. Di ba? Yung sa akin Nababago din. pala yung taste bud. Totoo din. Within 10 days sa atin pong mga manonood. Pwede naman palang yung dating hilig mo mawala doon sa laway mo. Totoo din. At pwede tayo mag-experiment na kung ano yung gusto natin dating kinakain, pwede nating gawing pang-vegan sa atin pong mga manonood. Kaya mag-vegan na tayo. Amen. Dok, teka lang ha. Yung vegan na pagkain, mga kaibigan, baka mapunta tayo sa norte. Vegan, di ba? Oo, Mahirap. mag-vegetarian tayo. Ayan, mag-vegetarian tayo. Alam mo, pag Okay. nag-vegetarian ang lahat ng tao sa Pilipinas, Ano, Dok? at dadami yung mga vegetarian dito, Ano, Dok? malulugi ang pharmaceutical company. Totoo din, wala nang papasok sa ospital na Ang may tanong, sino karamdaman. may-ari ng pharmaceutical company? Bahala na silang Oo, Dok. maghanap. Yes, opo, ayan. Kaya sa atin pong mga manonood, Kaya kung pag kayo pinalalakas natin ang negosyo ng pharmaceutical company, yumayaman yung may-ari. totoo din, tayo dapat yung yumayaman sa kalusugan. Amen. Ayun, sa atin pong mga manonood, kaya ito pa. Alam mo, Dok, meron din tayong gustong ibahagi sa kanila kasi itong selenium, maganda po ito sa hyperthyroidism, mga kaibigan. At ano ba, Dok, yung mga rich in selenium natin? Ay, napakarami tayong makuha. Tulad ng mga baked beans natin, mga whole food oatmeal natin, banana na, lagi na naman natatama yung banana. Yes, Saka kasi yung whole ating, year round. alam mo, Passion saluyot fruit. natin.
parang spinach yan eh. Totoo din. Napakaganda, napakataas ng mga selenium niya. Yes, di ba, Dok? Ang sarap talagang kumain kaya sa ating At pong maganda mga rin sa manonood. metabolism at the same time. Anyway, napakasimple. Kaya na yung prutas, gulay, nuts, and grains contains all the food element that the body need. Period. Page 92, Counters on Diet. Amen. Alam mo, Dok, sinabi Hihirit mo pa? yan. Hindi na. Buo na yun, Dok eh. Alam mo ba, Dok, gusto ko lang itong Ayan i-share, na pati no? yung ano pa tayo, magpakatotoo na lang tayo. Yes. Kung ang lahat ng Adventist leaders natin ay magiging Masigasig. aggressive tungkol dito, Totoo, Dok. walang membro na magkakasakit. Amen. Alam ba kung bakit? Bakit? Very aggressive ako. Marami akong sobrang tinatanggap na Ay, naku. humihingi ng tulong tungkol sa karamdaman eh. Oo nga, lalo na pagpatapos ng taon. Dok. Wala naman sa budget ko yan. Hindi ko naman matiis. Totoo din, Pag Dok. pumunta sa akin talagang nabibigyan ko. Oo nga, Dok. Pero hindi naman para dun yun eh. Para sa ministry Ano magagawa mo? sana. Kapamilya. Totoo. Matitiis mo ba? Hindi, Dok. Anyway, wag namang isipin Sasama nyo na ang nag-advertise ako. Baka naman Oo nga. mangyari, wag naman no. Oo. Nakuwento ko lang. Oo. Kaya mag-vegetarian na lang kayo. Yun Yes. ang regalo ko sa Pasko. Amen. Totoo. Ito po, yung kaalamang pangkalusugan na programa ng mga kaibigan, yan na po ang regalo sa ating lahat ni Doc Tam Mateo. Alam mo na pag ito, nakatatlong buwan kang vegetarian, ano, Doc? tanggal lahat ang maintenance. Amen. Kapag wala tayong daya, mga kaibigan, kapag sumusunod tayo ng diretso at disiplinado, Kaya siguro, bakit hindi tayo magkaroon ng tinatawag na massive yung Change. ng revival? yes. Bakit di natin revive ang buong Pilipinas? Totoo din, Doc. Paliitin natin ang tiyan ng ating mga kababayan. Totoo din. Di ba, Para Doc? magkaroon tayo ng tinatawag na mabalitaan nila ng Pilipinas pala ay mga health conscious ang mga tao sa lugar na yan. Amen, amen. Alam mo, Yun Doc, ang pangarap ko, yun ang pinipray ko. yes. Nagisingin ko ang mga tigapanguna ng ating gobyerno. Lalo na yung mga nangunguna sa ating bansa. Totoo, Dok, no? And alam niyo po sa atin pong mga manonood, lalo na kayo po, Sister Caitlin, at sa mga may hyperthyroidism po, alam niyo po ba kung ano po ang dalawang bagay na pwede pong makapagpalala ng inyo pong hyperthyroidism? Ito, kilalang kilala. Alam na naman nila ano yan. yan, Dok? Kape! Di ba? Kape. Yung kape niyan talagang pagkakapihan ka niyan pagka talagang Totoo hindi mo din. inintuan yan. Yes, Dok, di ba? Dati tayo yung nagtitimpla ng kape tapos iinumin natin. Ngayon, baka po mangyari niyan. Tayo na po yung pinagkakapihan, di ba? Ay, Sabi hindi ko, mga biro man- yan. Totoo, Dok. Pwede mo naman palang maiwasan eh. Yes, di ba, Dok? Kaya payo lang naman sa ating mga kababayan na talagang kailangan natin talaga ng magbagong buhay. Totoo din. Di Thank ba you may so much, kanta Dok. na New Year resolution? Di ba merong magbagong buhay? Bagong taon ay magbagong buhay. Nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo ay magsiawit hanggang sa mundo'y tahimik. Ako, hindi ko Ang memorize. magagandang himig dahil sa Diyos ay pag-ibig. Nang si Kristo'y isilang, may tatlong haring nagsidalaw. At ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Yun na. Di ba, Dok? Ang gandang magbagong Alam mo, taon. wala akong pinipray sa Panginoon itong unang-una. Ito yung legacy na tinatayo natin na ito. Gusto ko talagang maging blessing sa iba. Yes, Dok. Yung bang, alam natin naging masaya tayong lahat. Na hindi naman yung para bang ang ating pakiramdam ay para bang wala na tayong pag-asa. Ang daming may sakit ngayon. Totoo, Dok. And alam niyo po sa ating pong mga manonood, isang bagay ang nais namin pong iwanan ni Doc sa inyo sa huling Sabado ng Kaalamang Pangkalusugan ngayong taong ito. At ito po ay matatagpuan sa Councils on Diet and Foods. There is danger that in presenting the principles of health reform, some will be in favor of bringing in changes that would be for the worse instead of for the better. Health reform must not be urged in a radical manner.
We must be careful to make no innovations because under the influence of extreme teaching, there are conscientious souls who will surely go to extremes, and their physical appearance will endure the cost of health reform. For few know how to properly supply the place of that which they discard. Sa atin pong mga manonood, ang kaalamang pangkalusugan po ay para po sa bawat isa po sa atin. Ang kaalamang pangkalusugan po ay para sa bawat isang may karamdaman, sa bawat isang health conscious at sa bawat isang gustong mapanatili na malusog po ang kanilang katawan dito po sa mundong ibabaw habang naghihintay po tayo sa pangalawang pagdating ng ating Panginoon. At ang isa sa pinakamaganda na pinaka-motivation ko tungkol dito ay maluwalhati natin ang lumalang at nagbigay ng kayamanan ng buhay na nakabahagi dito ang kalusugan, na dito nakadepende yung pagkilala doon sa Panginoon na nagmamahal sa sangkatauhan. Amen. Alam mo, Dok, isang inspirasyon sa bawat isa po sa atin ang lahat po ng mga nagpatotoo bilang isang vegetarian, bilang isang vegan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. At ang years of experience ni Doc Tam, ang years of experience ng mga nanonood, nakikinig po dito po sa Kaalamang Pangkalusugan ay isang testimonya na tayo po dapat ay magtulong-tulong hanggang sa dumating ang ating pangalawang pagdating ng ating Panginoon. At Merry Christmas sa lahat ng ating mga viewers. Yes, sa ating pong lahat ng mga nagsiselebrate ng holiday season, happy holidays po sa inyo pong lahat. Kaya sa atin pong pagtatapos, tayo po ay mananalangin sa pangunguna po ni Doc Tam. Ama namin Diyos na sumasalangit, punong-puno po kami ng kaligayahan, katuwaan na kami ay merong liwanag na aming parating sinusundan at nag-guide sa amin upang kami ay makalakad na merong kaliwanagan, lalo-lalo na kung paano bantayan at panatilihin ang kayamanan ng buhay ng aming kalusugan ay regalo upang maibalik namin sa inyo ang kaluwalhatian. Hindi lamang sa aming pansariling kaligayahan, kundi maibahagi din naman namin sa napakaraming mga tao ang nabibigatan dahil sa kakulangan ng kaalaman. Maraming salamat po sa Kapaskuhang ito na aming nadarama, Panginoon, na dahilan sa inyong sakripisyo na pagkakaloob ng inyong buhay ay nabayaran po ninyo ang lahat-lahat ng aming pagkakautang na lahat ng tatanggap sa inyo sa John 1:12 ay handa niyong tanggapin bilang inyong mga anak. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangako ninyo sa John 14 na kayo muling babalik at kami inyong hahangguin sa magulong kapaligiran na punong-puno ng problema at kaguluhan at pagluha, kamatayan, paghihiwalay, na sa langit na bayan na inyong inihanda ay yung lugar na inyong matagal ng panahon na inyong pinanukwala na walang isa man na mawala, kundi lahat kami ay tumanggap ng regalo at mana na pinagkaloob ng aming Panginoon. Tulungan na lahat sa amin ngayon, Panginoon, na nagsisipakinig, na una naming mithiin ay kung paano kami makasunod sa inyong dakilang kalooban at kaming lahat ay magkaroon ng pagkakataon, Panginoon, na maibalik yung nawalang kalusugan at ang pamumuhay na makasalanan ay aming mapagtagumpayan at kaming lahat ay makapagkaloob sa inyo ng kaluwalhatian at maipakilala namin na hindi nasayang ang inyong kahirapan na dinanas para lamang kami maibalik sa orihinal na hindi na magkaroon ng kamatayan. Pagpalain lahat ng mga tigapanguna ng Hope Channel at ang lahat ng aming leaders sa buong sanlibutan na magmahalan at aming mahalin ang aming mga kababayan na lahat kami ay inyong pinagkalooban ng pare-parehas na pagmamahal na kaming lahat ay may karapatan na tumanggap at magmana ng buhay na walang hanggan. Patawad niyo pong lahat, Panginoon, lahat ng aming mga kasalanan at lagi niyo po kaming bantayan at ingatan sa lahat ng aming kasukunuan. Tulungan din po ang aming gobyerno na pinamamahalaan ni Ferdinand Marcos Jr. Na sana po, Panginoon, mawala na ang kaguluhan at aming ma-realize, Panginoon, na tanging kayo lamang ang tanging may kapangyarihan upang kami maibalik sa tamang pamumuhay. Marami pong salamat sa pagmamahal. Ingatan kami sa mga bagyo at maaring lindol na dumating sa modernong kapaligiran at kaming lahat ay bigyan ng proteksyon at kaming lahat ay makaasa na kami hindi nyo pababayaan hanggang sa dumating ang pangako ninyo na muli kayong babalik sa libutan at uuwi kami
diyan sa langit na bayan na ang pangako po ninyo in a little while, we're going home. Marami pong salamat, Ama, sa pagdinig sa lahat ng aming kahilingan sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Sa ating pong mga manonood, happy holidays po sa bawat isa po sa atin. At ngayon din po mga kaibigan, nais din po namin kayong anyayahan na lahat po sana nawa tayong lahat ay magtulong-tulong po upang maging medical missionary dito po sa pagpasok ng bagong taon. And of course, keep safe sa atin pong mga manonood, sa atin pong mga kaibigan, lalong-lalo na po sa atin pong kinakain dahil ang ating pong Panginoon ang siyang may akda ng ating buhay. Muli po, ito po si Gladens Panuelos, kasama pa rin po si Dr. Mateo para sa Kaalamang Pangkalusugan.